Halos mamatay ako sa gutom sa panghuhula. Naawa sa akin ang may-ari ng tindahan ng siopaw. Pinakain niya ako ng maraming siopaw. Bilang pasasalamat sa kanya, hinulaan ko ang kapalaran niya. Pero hindi ko inaasahan ang nakita ko. Nasa bingit ng kamatayan ng anak niya. Nang marinig ng babae na mapapahamak ang anak niya, hindi siya mapakali. Agad siyang tumayo. Anong pinagsasasabi mo? Nagulat sa kanya ang isang matandang lalaki sa tabi. Sinubukan niyang pakalmayan ng babae. Ale, huwag kang maniwala dyan. Tinatakot ka lang yan. Kumalma ang babae. At umupo ulit. Ay ho, anong kapahamakan ang mangyayari sa anak ko? Paano ito maiiwasan? Sabihin mo sa akin ang birthday niya. Mabilis na sinabi ng babae ang mga numero. Tiningnan ko at saka sinabi. Ang kasalukuyang boyfriend ng anak mo ang kapahamakan niya. Isa siyang masamang tao. May masama siyang balak sa anak mo. Nakahinga ng maluwag ang babae. Dahil wala namang boyfriend ang anak niya. Mukhang nagkataon lang na tumama ang hula ng binatang ito. Nakachamba lang siya. Ay ho, wala pang boyfriend ang anak ko. O kita mo na. Sabi ko na nga ba manloloko ka? Tumuwid ng upo ang matanda. At mukhang nasiyahan pa. Hinding-hindi ako nagkakamali sa hula ko. Baka hindi niya lang sinabi sa iyo. Napayuko ulit ang matanda. Naku, ale, posible rin pala iyon. Subukan mo kayang tawagan para malaman. Nag-isip ang babae. Mahirap nang masabi. Baka nga naglilihim sa akin ang batang iyon. Kaya kinuha niya ang phone at tinawagan ng anak niya. Nagring ng 2 beses ang telepono. Agad namang sinagot ng anak ng may-ari na si Chenzin. Bakit ka tumawag sa ganitong oras? May nangyari ba? Inilagay ng may-ari sa speakerphone. Ano namang mangyayari sa akin na miss lang kita? Pero ikaw, may tinatago ka ba sa akin? Ano ka ba namang magsalita? Ano namang itatago ko sa'yo? Medyo alanganin ang boses sa kabilang linya. Eka, bakit ka tumawag sa ganitong oras? Hindi ba kayo abala sa shop? Huwag mong ibahin ang usapan. Sabihin mo sa akin ang totoo, may boyfriend ka na ba? Natigilan si Chenzin. Imposible. Walang kahit sinong kakilala si mama dito. Kaya imposibleng may nagsumbong sa kanya. Paano niya nalaman? Kanino mo narinig yan? Huwag mo nang alamin kung kanino galing. Sandaling nag-alinlangan si Chenzin. At sinabi pa rin ang totoo. Pero ilang araw pa lang kami. Kaya hindi pa kita sinabihan. Hay naku, kang bata ka. May boyfriend ka na nga talaga. Kung hindi pa sinabi ng master ngayon, gaano mo pa katagal balak itago yan sa akin? Anong master? Baka niloloko ka lang yan. Ang dami-daming manloloko ngayon. Kung ano-ano na ang mga modos nila. Huwag na huwag kang maniniwala dyan. Nang marinig iyon, wala akong nagawa. Kaya para patunayan ang sarili ko, sinabi ko, 3 taon ang tanda sa iyo ng boyfriend mo. May pinsan siyang babae na may anak na lalaking mahigit 1 taon. Sino ka? Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Ipinagpatuloy ko ang pagsasalita. Yung pinsan niyang babae ay kasama ngayon ng boyfriend mo sa iisang bahay. Nang marinig iyon, lalo pang nagulat si Chenzin Model. Kung alam nilang may boyfriend siya, malamang ay narinig o nakita lang ng mga katrabaho niya. Pero ang tungkol sa boyfriend niya at sa pinsan na magkasama sa bahay, sila lang 3 ang nakakaalam. Imposibleng malaman ng ibang tao. Sabi niya na parang nananakot. Magsalita ka. Kanino mo narinig yan? Anong kailangan mo? Kung maglalakas loob kang lokohin ang nanay ko para sa pera niya, itatawag kita sa pulis. Natigilan ako saglit, at biglang nagtanong. Siguro napakayaman mo, no? Palamig na suminghal si Chenzin. Lumabas din ang tunay mong kulay, no? Sa wakas, napag-usapan na rin ang pera. At sinasabi mo pang hindi ka manloloko. Ano naman kung mayaman ako? Kahit isang kasing hindi mo makukuha sa akin. Hindi ko pinansin ang ugali niya. At nagpatuloy sa pagsasalita. Nakikipagrelasyon sa'yo ang boyfriend mo para lang maperahan ka. Syempre hindi naniwala si Chenzin. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang pinsan ng boyfriend mo ay hindi niya totoong pinsan, kundi asawa niya. Matagal na silang kasal, 7 taon na. Yung batang lalaki ay anak nilang 2. Hindi na sila mag-asawa ngayon. Dahil para makuha ang pera mo, nagkaroon sila ng peking divorce. Nang sabihin ko yun, nagulat ang lahat. Napasigaw pa si Chenzin. Imposible yan. Talagang imposible. Mabait sa akin ang boyfriend ko. Lahat ng hilingin ko binibigay niya. Maasikaso siya sa lahat ng bagay. Lagi kaming masaya at nagmamahalan. Paano niya magagawang lokohin ako? At saka yung pinsan niya, napakatahimik at mahinhin. Sa tuwing pupuntahan ko siya, kusa nang lumabas ang pinsan niya, dala ang bata. Madalas ay kusa rin siyang umiiwas para hindi mapaghinalaan. At hindi mo rin makikita kung may problema. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sa totoo lang, wala naman silang nararamdaman para sa isa't isa. Nagkasama lang sila dahil sa parehong interes. Kaya naitago nila ito ng maigi. Ang layunin nilang dalawa ay lokohin ka para makuha ang pera mo. Sa loob ng 1 o 2 araw, kakausapin ka ng boyfriend mo tungkol sa isang project investment. Kahit hindi niya direktang sasabihing hihiram siya ng pera, gagabayan ka niya para ikaw mismo ang kusang mag-invest sa kanya. Yang boyfriend mo ay talagang hindi mabuting tao. Ang paglapit niya sa iyo mula pa sa simula ay plinano na. Ang plano niya ay makakuha ng pinakamaraming pera mula sa iyo bago kayo ikasal. Kung magiging maayos ang lahat, papakasalan ka niya sa susunod na taon. At para naman sa gastos sa kasal, gagawa siya ng kung ano-anong dahilan para iwasan ito. Para ikaw ang magbayad ng lahat. Pati ang gastusin pagkatapos ng kasal ay ikaw din ang magbabayad. Kapag nakuha na niya lahat ng pera mo,
Kukuhanan ka niya ng malaking insurance. At gagawa siya ng paraan para magmukhang aksidente ang pagkamatay mo. Para makuha ang pera mula sa insurance. Nagulat ang may-ari ng tindahan at ang matandang lalaki sa mga sinabi ko. At kinilabutan din si Chenzin sa kabilang linya. Nabanggit nga ng boyfriend niya ito 2 araw na ang nakalipas. Sabi niya gusto niyang makipag-partner sa isang kaibigan para mag-invest. Pero masyado siyang abala noon. Kaya hindi na nagsalita pa ang boyfriend niya. Matagal na walang nagsasalita sa kabilang linya ng telepono. Medyo nag-alala na ang may-ari ng tindahan. Anak, hindi pa huli ang lahat ngayong nalaman na natin. Hiwalayan mo na agad ang gagawang yun. Hindi ka pwedeng tumalon sa kapahamakan. Makipaghiwalay ka na agad. Mawag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Nagmamadaling ibinaba ni Chenzin ang telepono. Ang mga sinabi ko ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa isip niya. Hindi siya mapakali sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ibaba ang telepono, sobrang emosyonal ng may-ari ng tindahan. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Ay ho, buti na lang pinaalalahanan mo ako ngayon. Kung hindi, naloko na sana ng gagawang yun ang anak ko. Buti na lang nalaman natin agad. Pagkasabi noon, tumayo siya at kumuha ng 500 piso sa counter. Batang master, munting pasasalamat lang ito mula kay tita. Kailangan mo itong tanggapin. Maraming salamat talaga sa ginawa mo para sa anak ko. Tinanggap ko ang mga pulang papel na pera. At masaya ko itong ibinulsa. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Kung hindi mo ako nilibre ng siopaw, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Lahat ay sanhi at bunga. Pagkasabi noon, napatingin ako sa matanda. Lolo, talo ka, 7. Sa sandaling iyon, ang pagdududa sa tingin ng matanda ay napalitan ng paghanga. Suko na ako. Ako na ang magbabayad ng siopaw. Batang master, baka pwede mo rin akong basahan. Tanga na lang ang tatanggi sa pera. Agad akong tumango, 500 piso kada hula. Hindi nagatubili ang matanda. Kumuha siya ng 500 piso at iniabot sa akin. Masaya kong tinanggap ang pera. Tinitigan kong mabuti si Lolo. Sa kanyang mukha, maningning ang kanyang mga mata. Malinaw ang pagkakaiba ng itim at puti nito. Malalim at mahaba ang gatlas sa ilalim ng ilong niya, mukha siyang mapalad. Paginhawa ang kanyang pamumuhay, mapapaligiran ng mga anak at apo. Walang malaking sakuna o kapahamakan. E paano naman ang mga maliliit na kamalasan? Tiningnan ko siyang muli, mayroon namang maliliit na kamalasan. Pero maliit na bagay lang, hindi na kailangang banggitin pa. Nang marinig iyon ng matanda, agad siyang nabahala. Maliit man yan, problema pa rin. Sabihin mo kung ano yan at gaano kaliit. Kapag ikaw ay 99 na taong gulang na, aabot ako ng 9 na taon. Hindi kapag 9 na taon ka. Huhukayan ang libingan mo. Kukunin ng gobyerno ang lupa para gawa ng kalsada model. Binayaran pa kayo ng malaking pera. Lolo, talagang napakaswerte nyo sa pera. Kahit patay na, nagagawa pa rin kumita para sa anak. Napatawa ang may-ari. Manong, napakapalad nyo naman talaga. Napakaswerte nga ni Shen Guba. Kung sino ang may gusto, kunin na nila. Ayoko niyan. Humingi ako ng panulat at papel sa may-ari. Gumuhit ako ng 2 agimat. Ibinigay ko ang isa sa may-ari. 1 beses lang magagamit ang agimat na ito. Tandaan mo, kailangan mo itong laging dalhin. Poprotektahan ka nito at ilalayo sa masamang kapalaran. Tapos ibinigay ko ang isa pa sa lolo. Kinuha ng lolo ang papel na agimat. At maingat itong itinago. Samantala, pagkababa ni Chenzin ng telepono, hindi mapakali ang kanyang kalooban. Hindi na rin niya matutukang basahin ang mga dokumento. Nagpaalam siya sa trabaho at dumiretso sa bahay ng boyfriend niya. Wala ang boyfriend niya. Tanging ang pinsan nitong babae ang nasa bahay. Magiliw na nakipagkwentuhan si Chenzin sa pinsan para maging malapit sila. Hirap na noon ang pinsan sa kanyang anak. Kaya naman tuwang-tuwa siya nang may tumulong sa kanya. Sinamantala ni Chenzin ang pagkakataon habang hindi ito nakatingin. Kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ng bata. Pagkatapos, sinamantala ni Chenzin ang pagtulong sa pag-aayos. Nakahanap siya ng ilang hibla ng buhok na may ugat mula sa kumot ng boyfriend niya. Sa pag-aakalang hindi pa ito sapat, binulsa niya rin ang mga upos ng sigarilyo sa ashtray. Nang makuha na niya ang kanyang kailangan, gumawa ng dahilan si Chenzin at umalis na. Paglabas niya ay dumiretso siya sa ospital. Naghanap siya ng isang kaibigang pwedeng gumawa nito, para makuha ang resulta ng test sa pinakamabilis na paraan. Resulta ng test, kumpirmado ang pagiging mag-ama habang tinitingnan niya ang report. Umaon ang mga kuko ni Chenzin sa kanyang laman resulta, ang pagiging mag-ama ay kumpirmado sa 99.99%. Mag-ama nga talaga sila, dala-dala ang resulta ng paternity test. Agad na nakipaghiwalay si Chenzin sa kanyang boyfriend. Hindi may kakaila ang ebidensya, hindi na nang ahas pang magdahilan ang boyfriend niya. Kailangan kong ibalik sa kanya ang lahat ng pera na ginastos ko. Hinati namin ng pantay-pantay, pagkatapos kong magpaalam sa ginang at sa matanda. Naglakad-lakad ako papunta sa parke. Weekend ngayon, medyo maraming tao sa parke. Kaya nag-set up ako ng pwesto para sa panghuhula sa ilalim ng puno. Pero kalalatag ko pa lang. Lumapit ang sekyong nagpapatrolya. Dahil sa kuryosidad, lumapit ang matanda. Gusto niyang aninigan ang mga nakasulat sa papel. Ngumiti ako. Manong, magpapahula po kayo. Panghuhula tiningnan ako ng matanda at tumalikod para umalis. Panghuhula bakit siya umalis? Panghuhula may pagka-character din pala tong si Lolo. Habang nagrereklamo ako sa isip ko, nakita kong bumalik ang matanda na may dalang malaking megaphone.
Binuksan niya ang switch. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Maniwala sa siyensya. Tanggihan ng pamahiin. Sa sobrang lakas ng boses ay napaigtad ako. Nginitian ako ng matanda ng napakalapad. Hindi siya nagsasalita. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi habang hawak ang megaphone. Paulit-ulit na tumutunog ang megaphone. Parami ng parami ang mga taong nakatingin sa akin. May kulang yata sa tornilyo tong matandang to, nang asar. Kung hindi lang ako nagpipigil ngayon. At wala sa katinoan. Talagang hahamunin ko na siya ng santukan. Kaya iniligpit ko ang pwesto ko. At lumipat ako ng ibang lugar para umupo. Maya-maya, dahan-dahan na namang sumunod ang matanda. Nakasukbit sa likod niya ang megaphone habang iniikutan ako. Naaapi na talaga ako. Gusto ko lang namang kumita ng pera. Anong masama doon? Huminga ako ng malalim. Hindi ko na matiis. Kailangan ko nang tapusin to. Kaya nag-empake na lang ako. Ayoko na. Manong, hindi na ako maglalatag ng pwesto. Pwede bang maglakad-lakad na lang ako? Ngumiti ng mahinahon ng matanda. Pwede kang maglakad-lakad. Sinabi niya yan sabay pinatay ang megaphone pero hindi umalis. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa aking isip. Kalma lang, huwag magalit. Hindi sulit na masira ang araw ko. Kapag napahamak ang matanda baka ako pa ang managot. Hindi ko na pinansin ang matanda. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad-lakad. Pinagmamasdan ang masayang mga tao. Hindi ko na malayan, sumaya na rin ang pakiramdam ko. Maraming maliliit na tindera sa parke. Kung ano-ano ang kanilang tinda. Sobra akong naging mausisa. Kung anong makita ay siyang binibili. Bigla akong napatigil sa paglakad. May isang kakahuyan sa gitna ng parke. Sa ilalim ng puno ay may ilang taong nagpipiknik. Ang ingay ng kanilang tawanan at kasiyahan. Nakatitig lang ako sa kanila. Nag-alinlangan ako ng matagal. Sa huli ay nilapitan ko sila. Si Liu Yanro na nagpipiknik. Tiningnan niya ako habang papalapit at pabirong nagsalita. Pogi, gusto mo bang kunin ang WeChat namin? Hindi ako nainis sa narinig ko. Mga bata lang naman. Ang edad nila ay wala pa sa kalingkingan ng edad ko. Kaya tinamad na akong pumatol. Gusto nyo bang bumili ng agimat? O protektahan kayo nito para manatiling ligtas? Hindi kayo tatablan ng masasamang espiritu. Narinig ng matandang sekyo ang sinabi ko mula sa malayo. Dala-dala ang megaphone ay lumapit siya sa direksyon ko. Napatingin sa akin ang mga nagpipiknik. Nagdududa kung tama ba ang narinig nila. Ano raw kamo? Hindi pala lumapit ang poging ito para makipagkilala. Nagbebenta pala siya ng agimat. Agad na nagbago ang tingin nila sa akin. Sayang naman ang isang poging tulad niya. May sira pala sa ulo. Patas nga talaga ang langit. Umuwi ka na lang. Baka nag-aalala na ang pamilya mo. Alam nyo ba ang daan pa uwi? Gusto nyo bang ihatid namin kayo? Umiling pa rin ako. Sigurado kayong ayaw nyo. Pero may taong nakaupo sa ilalim ng puwitan nyo. Susundan ka niya. May isang hindi natuwa. Kuya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Saan may tao? Itinuro ko ang ilalim ng kanilang puwitan. Mula rito maghukay kayo ng 1 metro pababa. May bangkay ng isang babae. Ang ilan sa kanila ay takot na tumayo. Ang iba naman ay hindi naniniwala. Muli akong nagturo sa isang lugar at sinabi, dito maghukay kayo ng mga 16 na sentimetro pababa. Mayroong isang pulse Ares. Kung ayaw niyong maniwala, subukan niyong hukayin. Napalunok ng laway si Liu Yanro. At nagpakawala ng isang pilit ng ngiti. Kung magsalita ka parang totoo. Ganito na baka bago ang mga paraan ng panloloko ngayon. Noong 5 taong gulang ka nahulog ka sa ilog at muntik ng malunod. Nang mailigtas ka 3 araw kang nilanat ng mataas. Noong 11 taong gulang ka naghiwalay ang mga magulang mo. Sumama ka sa iyong ina. Nagkaroon ka ng unang boyfriend. 6 na buwan lang kayo pero niloko ka na niya. Gusto mo pa bang magpatuloy ako? Biglang nag-iba ang itsura ng mukha ni Liu Yanro. Pagkatapos ay lumapit ako sa matandang lalaki. Lolo, mayroon kayong anak na lalaki at babae. Mayroon kayong 2 apo. Ang anak niyong lalaki ay nasa ibang bansa ngayon. Nakatira kayo sa anak niyong babae. Ang asawa niyo ay isang retiradong guro. Noong nakaraang taon nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, tama ba? Biglang natigilan si Lolo. Napatigil din ang kamay niyang pipindot na sana sa switch. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng pagkahindi makapaniwala. Lahat ng sinabi niya ay walang mali ni Kay Titing. Kung ganoon hindi kaya may nakalibing talagang patay dito sa ilalim. Hala, hindi kaya may patay nga talaga. Biglang naalala ng mga nagpipiknak ang sinabi ko kanina. Sa sobrang takot dali-dali silang tumakbo sa gilid. Kakaiba ang katahimikan ng paligid. Biglang ibinaba ng Sekyo ang kanyang megaphone. Itinaas niya ang manggas ng damit at sinabing, ako na ang maghuhukay. Hindi nagtagal ay may nahukay nga siyang isang bracelet. Agad na namutla ang mukha ng lahat. Nanginginig din ang kamay ng matanda habang naghuhukay. May bracelet nga talaga. Nagkataon lang siguro ito. Hindi ako nagsalita. Sinensyasan ko lang siya gamit ang aking mga mata na magpatuloy sa paghuhukay. Huminga ng malalim ang matanda. Naglakas loob siyang magpatuloy sa paghuhukay. Hindi nagtagal isang maputing buto ang bumungad sa paningin ng lahat. Sa sobrang takot ay naibato ng matanda ang pala. At mabilis siyang tumalon sa gilid. Kakaiba ang liksi para sa kanyang edad. Namumutla ang mukha ng matanda. Tumagilid ang kanyang ulo at hinimitay. Nagsimulang umiyak ang mga matatakuting babae. Anong gagawin natin? May patay. Nanginginig ang binti ng isang matanda. Habang nakatingin sa akin ng may takot. Isa ka bang Diyos? Sabay-sabay na napatingin sa akin ng iba. Sinulyapan ko ang Sekyo na nagkamalay na. Anong Diyos, maniwala tayo sa siyensya, hindi ba? Napatawa na lang ng alanganin ang Sekyo.
Pautal-yutal niyang sinabi na parang may iyak. Huwag na tayong tumawag ng pulis, di ba? Pagkasabi niyo na ipinisil niya ang sarili niyang field trim. Habang naghahabol ng hininga, lintik-muntik ko nang hindi maabyutan ang pensayon ko. Sa sandaling iyon natauhan na ang mga matatapang. Kinuha ang cellphone para tumawag ng pulis. Sinamantala ko ang pagkakataon para magbenta. Gusto niyo ba ng agimat? Tinitiyak nito ang inyong kaligtasan at kaswertehan. Hindi kayo tatablan ng masasamang espiritu. 500 lang bawat isa. Sige, kukuha kami. Wala nang nangahas na magduda sa mga sinabi ko. Nagunahan ng ilang tao sa pagbili ng agimat at isinuot ito sa katawan. Takot na baka mas APN ng multo kahit isang segundo lang. Agad na ubos ang mga antang-antang na papel. Abot tenga ang ngiti ko. Nanginginig din kinuha ng matanda ang megafonong pangkapayapaan at itinapon sa tabi. Pabilis na dumating ang pulisya at sinuri ang lugar. Dinala ang ilang tao para kunan ng salaysay. Samantala sa loob ng opisina ng detective, kinukunan ako ng salaysay ni Captain Wang, isang veteranong detective na may 10 taong karanasan. Saksi, sabihin ang iyong pangalan, edad at kasarian. Suran, mga 1,000 taong gulang. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Anong klaseng bagay yang pwedeng lalaki, pwedeng babae? Nagduda si Captain Wang kung tama ba ang narinig niya. Seryoso akong sumagot. Pwede akong maging lalaki o babae, depende sa kung anong kailangan mo. Seryosong sinabi ni Captain Wang. Pinapaalalahanan kita, ang paghadlang sa investigasyon ay may multang 200 hanggang 500 yuan. At pagkakakulong ng 5 hanggang 10 araw. Kung malubha ang sitwasyon, maaari kang kasuhan ng kasong kriminal. Kaya pakiusap, sagutin mo ng totoo ang mga tanong ko. Totoo naman ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi pwede ang lalaki, magpapalit ako at magiging babae para sa iyo. Napatulala si Captain Wang. Lumingon siya at isinulat ang lalaki sa record. Paano mo nalaman na may bangkay na nakalibing doon? Hinulaan ko lang naman. Paulit-ulit na kumunat ang noo ni Captain Wang. Kiramdam niya ay nauubos na ang kanyang pasensya. Hinulaan mo. Seryoso akong tumango at nagsabi. Oo, hinulaan ko. Tiningnan ako ni Captain Wang na may pagdududa. Kutob niya ay nagsasalita lang ako ng kung ano-ano. Ngunit nabasa na niya ang salaysay ng iba. Talagang kapareho ng sinabi ko. Hindi napigilan ni Captain Wang na muli akong tingnan. Maraming taon na siyang humahawak ng kaso. Lahat na yata ng klase ng tao ay nakita na niya. Alam niyang hindi dapat husgahan ng tao base sa itsura. Pero ang isang binatang marunong manghula, sino ang maniniwala roon? Habang iniisip ang mga pagdududa sa kanyang isipan, huling huminga ng malalim si Captain Wang. Ngumiti siya ng magiliw. Ginoong Su, may parusa ang paghadlang sa hustisya. Binabati kita, magiging tatay ka na. Natigilan si Kapitan Wang. Buntis ang asawa mo at kambal pa. Tiningnan ko siya habang nakatagilid ang ulo ko. Bigla na lang akong nagsalita. Natigilan si Kapitan Wang. Ano? Buntis ang asawa ko. Kambal pa. Paanong nangyari iyon? Hindi pa natatapos magsalita si Kapitan Wang. Tumunog ang telepono. Kinuha niya ang cellphone at nakitang asawa niya ang tumatawag. Pagkasagot sa tawag, namulaklak sa ngiti ang buong mukha ni Kapitan Wang. Nanginginig ang mga kamay at paa niya sa tuwa. Halos umabot sa tenga ang ngiti niya sa saya. Sinabi ng asawa niya na buntis siya. Ilang taon na silang kasal pero wala pa ring anak. Laging malungkot ang asawa niya. Hindi niya inasahan na mabubuntis ito. Kanina lang ay nagpa-check up ang asawa niya sa ospital. Kambal pa raw. Ibinaba niya ang telepono. Hindi mapigilan ang pagngiti ni Kapitan Wang. Tumawag sa akin ang asawa ko. Sabi niya kagagaling lang daw sa ospital para magpatingin. 2 buwan na siyang buntis sa kambal. Ang galing naman. Binabati ka namin. Agad na lumapit ang mga kasamahan niya sa opisina para batiin siya. Sinulyapan ako ni Kapitan Wang at iwinasiwas ang kanyang kamay. Pinatahimik niya ang lahat. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay tumingin ako sa isa pang pulis. Pumunta ang nanay mo sa supermarket para makipagunahan sa sale na itlog. At natapilok siya, di ba? Natigilan ng pulis. At saka tumango. Oo, natapilok siya kahapon habang nakikipagunahan sa mga itlog. Isang babaeng pulis na si Liuli ang ngumiti at nagtanong. Ang galing mo namang manghula. Tingnan mo nga ako kung anong problema ko. Mayroon kang malalang panlalamig sa matris. Tuwing may regla ka, para kang mamamatay sa sakit. Kinuha ko ang maliit kong bag at ipinatong sa mesa. Maswerte ka, at nakilala mo ako, mayroon akong antang-antang para riyan. Naguguluhang tumango si Liuli. Tama ka, sa mga araw na may regla ako. Iyon ang pinakamasakit na panahon para sa akin. Nagpatingin na ako sa Chinese at Western na doktor. Sabi ng mga doktor, unti-unti lang daw ang paggamot. Isang damakmak na gamot na ang nainom ko. Pero hindi pa rin ako gumagaling. Binuksan ko ang telang supot at isa-isang inilabas ang laman. Habang padami ng padami ang mga inilalabas ko. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Halos pabilog ang pagkakanganga nila. Isang tumpok ng pera, isang salansa ng mga antang-antang na tatsulok ang tupi. Mga blankong dilaw na papel para sa orasayon. Sinabar at isang pinsel na hati ang dulo. Saging, mansanas at iba pang gamit ang pumuno sa mesa. Nakita nilang may inilalabas pa rin ako. Natulala ang lahat ng tao sa opisina. Naglapitan silang lahat sa paligid ko. Tinitingnan nila ako na para bang isang alien. Iyong tela ang supot na kasinlaki lang ng palad. Paano nagkasya ang ganoon karaming gamit? Imposible, talagang imposible. Sobrang hindi siyentipiko nito. Sa wakas ay may nakita akong papel panalangin na nakatupi ng tatsulok at iniabot ito. Ito ang antang-antang na pampainit ng matris.
Idikit mo ito sa puson mo, mga 1 buwan lang ay gagaling ka na ng tuluyan. Malamig siyang tiningnan ni Lioli at hindi ito kinuha. Napakatahimik sa loob ng opisina. Para bang huminto ang hangin. Makalipas ang ilang sandali, si Captain Wang ang unang nakabawi sa pagkagulat. Ang mga mata niya ay pabalik-balik sa akin at sa maliit na telang supot. Sa huli, hindi na niya napigil ang magtanong. Hindi naman mukhang malaki iyang bag mo. Paano nagkasya ang ganoon karaming gamit? Ang mga salita niya ay kumuha ng atensyon ng lahat. Kasi may anteng-anteng na pansinop ang bag ko. Kumuha ako ng isang anteng-anteng na pansinop. Ito yun, idikit mo lang ito sa loob ng bag mo. Makakapaglagay ka ng daan-daang beses na mas maraming gamit kaysa sa dati. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin ang ilang tao sa opisina, na ang isang pirasong papel ay ganito kalakas. Ito ba ang totoong bersyon ng isang alamat? Si Lioli na sa wakas ay natauhan. Nagmamadaling tinanggap ang talisman gamit ang 2 kamay. Salamat talaga, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sige na, inilahad ko ang kamay ko, huwag kang mahiya. Magbayad ka na lang 500. Natigilan si Lioli. Pagkatapos ay agad siyang nagbayad. Napangiti ako ng malaki. Itinago ko ang pera at mabilis na inayos ang lahat ng gamit ko. Si Lioli na nagtabi na ng talisman ay nakatingin sa akin ng may kumikinang na mga mata. Bumubulong sa sarili na isa siyang pulis. Kailangang maging isang mabuting halimbawa. Kailangang maniwala sa siyensya. Iwasan ang mga pamahiin. Hinilamos ni Captain Wang ang mukha niya at bumalik sa usapan. Sino ang salarin? Kaya mo bang malaman? O may malalaman ka pa bang ibang clue? Iniling ko ang ulo kung magbabayad ba kayo. Huminga ng malalim si Captain Wang. Pumayag siyang magbayad. Agad akong napangiti ng malapad. Ibigay ninyo sa akin ang birth date at time ng namatay. Susubukan ko. Wala kami niyan. Kung alam ko ang birth date at time niya. Hindi ba malalaman ko na kung sino siya? Bakit pa kita tatanungin? Napakunot ang noo ko. Ganoon ba? Nagmamadali ba kayo? Kung hindi sa ibang araw na lang. Siyempre nagmamadali kami. Mahalaga ang kasong ito sa mga nakatataas. Binigyan siya ng 1 linggo para malutas ito. Pero sa ngayon napakakaunti ng mga clue na alam namin. Ang alam lang namin ay babae ang biktima, nasa 5 taong gulang. Posibleng dumanas siya ng hindi makataong pagmamaltrato bago mamatay. Halos lahat ng tadyang niya ay bali. Durog ang buto sa daliri. Ang oras ng kamatayan ay 5 taon na ang nakalipas. Wala na tayong oras, sabihin mo na kung anong paraan meron ka. Kung ganoon, iisa lang ang paraan. Kaya kung tawagin ang kaluluwa ng namatay, kayo na mismo ang magtanong sa kanya. Nanigas ang mukha ni Kapitan Wang. Ano raw pinagtatanong siya ng binatang ito sa isang multo? Teka, baka hindi ko narinig ng malinaw. Pwede mo bang ulitin? Ang sabi ko kung hindi pa muling nabubuhay ang namatay. Kaya ko siyang hanapin. Kung may tanong kayo na mismo ang magtanong sa kanya. Lumingon si Kapitan Wang sa gulat niyang kasamang si Sonlin. At pabulong na nagtanong, sinabi ba niyang tanungin natin ang isang multo? Lumingon si Kapitan Wang sa gulat niyang kasamang si Sonlin. At pabulong na nagtanong, sinabi ba niyang tanungin natin ang isang multo? Oo, sigurado siyang tama ang kanyang narinig. Naging kakaiba ang tingin sa akin ni Kapitan Wang. Mamayang gabi sumama kayo sa akin sa parke. Matagal na nanahimik si Kapitan Wang. Bago gumawa ng isang mahirap na desisyon. Sige, sasama kami sa iyo. Ngumiti ako at inilahad ang aking kamay. Hindi naman pwedeng tulungan ko kayo rito ng libre, di ba? Sige, heto muna ang 1,000, kunin mo na. Butte nga ang ngiti ko habang hawak ang pera. Naghintay ako sa presinto hanggang gamabi. Hating gabi kasama ang 3 pulis pumunta kami kung saan nakita ang bangkay. Natabunan na ang dating malaking hukay. Inipit ko ang isang anteng-anteng sa 2 kong daliri. At bamulong ako ng ilang salita. Kusang nagapoy ang papel na anteng-anteng. Sa isang iglap naging abo ito. Kumalat ang abo kahit walang hangin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba nila iyon. Biglang-bigla silang 3 ay nakaramdam ng matinding lamig. Bigla silang kinabahan ng hindi maipaliwanag. Para bang mayroong nakatitig sa kanila. Kinilabutan si Sonlin. Bamulong siya sa sarili. Siguro kulang lang ang suot kong damit. Kung alam ko lang na ganito kalamag ngayong gabi. Sana nagsuot ako ng mas makapal na damit. Pero master, wala namang kahit ano rito. Ay, nakalimutan ko, hindi nyo pala nakikita. May pinadaan akong sinag ng ginto sa harap ng kanilang mga mata. At mabilis itong pumasok sa kanilang mga mata. Ayan, nakakakita na kayo ngayon. Si Sonlin ay kumurap-kurap ng todo. At tumingin-tingin ulit sa paligid. Wala pa rin kahit ano rito. Pagkasabi niya noon, sa malaking puno sa harap nila, may biglang gumalaw. Isang babaeng multo ang biglang bumitin mula sa puno. Nakalugay ang mahaba niyang buhok. Ang kanyang mga mata ay 2 butas. May umaagos na dugo mula sa kanyang bibig. Ang boses niya ay hindi maintindihan. Tila sinasabing hinahanap niyo ba ako? Maliban sa akin, halos lumipad na ang kaluluwa ng lahat sa takot. Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Lioli. Hindi pa siya natutamba. Ang katabi niyang si Sonlin ay pumuti ang mata. At diretsyong bumagsak ng patalikod. Umiling ako. Ang hina naman. Tiningnan ni Lioli si Sonlin na naunang bumagsak sa kanya. Anong nangyari? Hindi pa nga ako nahihimatay. Nauna pang mahimatay itong loko-lokong to. Si Wang Kai ay nakahawak na ng hindi mabilang na kaso. At itinuturing ang sarili na napakatibay ng loob. Ngunit sa sandaling ito, nanindig din ang kanyang balahibo. Nanigas ang kanyang mga braso at binti. Si Wang Kai ay nakahawak na ng hindi mabilang na kaso. At itinuturing ang sarili na napakatibay ng loob.
Ngunit sa sandaling ito, nanindig din ang kanyang balahibo. Nanigas ang kanyang mga braso at binti. Ang ekspresyon sa mukha niya ay parang tinamaan ng kidlat. Nanginginig ang gilid ng kanyang namumutlang bibig. Bumaba ka, may itatanong kami sa'yo. Naramdaman ng babaeng multo na mapanganib ako. Paglutang niya pababa mula sa puno, lumayo siya at hindi naglakas loob na lumapit. Tiningnan niya sila ng may pagtataka at takot gamit ang dalawang butas niyang mata. Tinago ni Wang Kai ang kanyang takot. Kasama si Liu Li, ay nalalayan nila si Sun Lin sa magkabilang braso. Mabilis na umatras sa likuran ko. Ibaba mo si Sun Lin. Agad itinaas ni Wang Kai at Liu Li ang baril at tumayo sa harap ko. Mag-ingat ka, umatras ka. Kitang-kita kong nanginginig sila, pero matatag pa rin silang nakatayo sa harap ko. Naantig ang puso ko. Itago niyo na ang mga baril. Walang epekto yan sa mga multo. Saka nandito naman ako, walang masamang mangyayari. Di ba may mga itatanong kayo? Bilisan niyo nang magtanong. Saglit na natigilan si Wang Kai. Kaya itinago na niya at ni Liu Li ang baril. Pagkatapos nilang ilabas ang kanilang eye, agad bumalik ang kanilang pagiging kalmado at determinado. Kami ang criminal police team na nag-iimbestiga sa kaso mo. Kaya sana sabihin mo sa amin kung sino ka. Sino ang pumatay sa'yo? Bigyan mo kami ng mga palatandaan. May gustong sabihin ang babaeng multo. Pero pagbukas ng bibig niya, umagos ang sariwang dugo. Dahil sa mga ungol niya ay hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Nagkatinginan sina Wang Kai at Liu Li. Paano tayo magtatanong kung hindi naman natin siya maintindihan? Tinaas ko ang kamay ko at naglabas ng isang anteng-anteng. Pumasok ang papel na anteng-anteng sa katawan ng babaeng multo at naglaho. Pagkatapos noon, nagbago ang itsura ng babaeng multo. Sa isang iglap, naging isa siyang magandang dalaga. Aray ko, ang sakit. Bakit ako natutulog sa sahig? Umupo si Sun Lin habang hawak ang batok niya. Nakita niya ng malinaw ang paligid. At bigla niyang naalala ang lahat. Bigla siyang tumalon patayo. Niyakap niya ang braso ko at sumigaw. Master, may multo, may multo. Gusto ko sanang bawiin ang braso ko dahil sa pandidiri. Pero sobrang higpit ng yakap ni Sun Lin kaya sumuko na lang ako. Magsasalita na sana si Leo nang lumingon si Wang Kai. At sinaman ng tingin si Sun Lin dahil sa pagkadismaya. Magsasalita pa lang sana siya nang makita niyang lumingon si Wang Kai. At sinaman ng tingin si Sun Lin dahil sa pagkadismaya. Tumahimik ka, nakakahiya talaga ang batang to. Maiyang itinikom ni Sun Lin ang kanyang bibig. Mahigpit pa ring nakayakap ang kamay niya sa braso ko. Maingat siyang lumingon sa paligid. Wala na ang babaeng multo pero may isang magandang babae. Mukhang umalis na ang babaeng multo. Nakahinga ng maluwag si Sun Lin. Binitawan niya ako at lumapit kay Wang Kai. Nakangiting bumati sa babaeng multo. Hello, ako si Sun Lin. Sino ka? Bakit hindi kita nakita kanina? Hindi siya pinansin ng babaeng multo. Nananatili siyang abala sa kanyang iniisip. Naguguluhang nagsasalita mag-isa ang babaeng multo. Pilit na may inaalala. Unti-unting kumakapal ang itim na enerhiya sa katawan ng babaeng multo. Tila may naalala siya. Biglang sumabog ang itim na enerhiya sa kanyang katawan. Naging mabangis din ang kanyang ekspresyon. Patayin siya. Papatayin ko siya. Halos maihi sa takot si Sun Lin. Napakunot ang noo ko. Isang sampal ang pinakawalan ko. Agad na nabawasan ang itim na enerhiya sa katawan ng babaeng multo. At bumalik sa kanyang katinoan. Nanginginig siyang nakatayo habang nakayuko. Umayos ka, sabihin mo kung ano ang itatanong ko sa iyo. Kung hindi ka pa aayos ay wawasakin ko ang kaluluwa mo. Lumingon ako at sinabi kay Wang Kai. Sa tingin ko ako na lang ang magtatanong. Tumango si Wang Kai. Pagdating sa pakikipag-usap sa multo. Hindi talaga siya gaanong sanay. Sino ka? Paano ka namatay? Sino ang pumatay sa iyo? Ang babaeng multo ay malapit nang umiyak. Lalaki ang pumatay. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi mo kilala ba kapag nanakaw o panggagahasa? O kaya ay paghihiganti? Hindi alinman doon. Demonyo ang taong iyon. Nakitang palakas na naman ang itim na enerhiya ng babaeng multo. Sa isang pitik ay isang gintong liwanag ang pumasok sa katawan ng babaeng multo. Agad na naglaho ang itim na enerhiya. Nang makita ni Wang Kai na kumakalma na ang babaeng multo. Saka siya nagpatuloy sa pagsasalita. Binibini, sabihin mo sa amin ang lahat ng detalyado. Tiyak na huhulihin namin ang salarin. At pananagutin siya sa batas. Ako si Zhang Chenchen, 20 taong gulang na. Pagkatapos kong graduate ng high school, mag-isa akong pumunta rito para magtrabaho. Isang gabi, pauwi na ako galing sa night shift. Habang naglalakad ako sa isang eskinita, bigla na lang may tumakip sa bibig at ilong ko. Pagkagising ko, nakakulong na ako sa isang kwarto. Alam niyo ba kung anong ginawa niya sa akin? Isa siyang demonyo, isang halimaw na mamamatay tao. Ikinadina niya ako gamit ang tanikalang bakal. Isa, unti-unti niya akong pinahirapan. Binali niya ang mga tadyang ko. Binali niya ang mga braso at binti ko. Walang tigil akong nagmakaawa, pero hindi niya ako pinansin. Araw-araw ay iba-iba ang paraan niya ng pagpapahirap sa akin. Hindi ko na alam kung ilang beses akong nawalan ng malay. Palagi akong nagigising sa sakit dahil sa pagpapahirap niya. Para akong nabubuhay sa impyerno. Galit na sigaw ng babaeng multo. Tila bumalik siya sa panahong pinahihirapan siya. Nang marinig nila ang kanyang mga sinabi. Matagal silang hindi matahimik. Tao pa ba iyon? Tama ang sinabi ng babaeng multo. Isa siyang tunay na demonyo. Nag-isip sandali si Wang Kai bago nagtanong. Sa panahong iyon, may sinabi ba siya? Mula nang ako ay dinukot.
Wala siyang sinabi ni isang salita. Ano ang itsura niya? Hindi ko alam. Palagi siyang nakasuot ng maskara ng demonyo kapag dumarating siya. Kaya hindi ko rin alam kung ano ang itsura niya. Ang alam ko lang ay payat ang katawan niya. Ang taas niya ay mahigit 170 centimeters. Isipin mong mabuti. Ano ang mga katangian niya? Naalala ko na. May peklat siya sa kaliwang braso. Bilog ito. Parang paso ng upos ng sigarilyo. Tapos minsan, lumabas siya para tumawag sa telepono. Medyo narinig kong sinabi niya na siya si Sun Mingyuan. Pero medyo malayo ang distansya. Kaya hindi ako sigurado kung Sun Mingyuan nga. Bakit mo natanong kung Sun Mingyuan ang pangalan niya? May malayong pinsan ako na ang pangalan ay Sun Mingyuan. Sabi ko, may litrato ka ba ng pinsan mo? Titingnan ko para malaman kung siya nga. Agad kinuha ni Sunlin ang cellphone niya at nagsimulang maghanap. Mabilis niyang nahanap ang isang litrato ni Sun Mingyuan. Isang tingin ko pa lang. Siguradong sigurado kong sinabi kay Wang Kai. Hulihin niyo na siya. Hindi lang isang buhay ang kinuha niyan. Nakapatay siya ng hindi bababa sa 5 tao. Hindi makapaniwala sina Sunlin at Liu Li. Gulat na gulat din si Wang Kai. Totoo, pero walang matibay na ebidensya. Kaming mga pulis ay hindi pwedeng basta-basta na lang manghuli ng tao. Kailangan muna ng ebidensya. Agad kong binuksan ang aking third eye. Tiningnan kong mabuti. May lihim na silid sa basement ng bahay niya. Sa ngayon, may isang taong nakakulong doon. Kapag nahuli kayo sa pagpunta, patay na ang taong iyon. Tungkol naman sa ebidensya, matutulungan kitang bigyan siya ng truth-telling charm. Sa ganoong paraan, natural na lalabas ang ebidensya. Pero, may bayad ito. 500 lang naman. Sige, magbabayad kami. Sabi ko habang nakangiti at hawak ang pera. Hindi kita ilulugi. Bukod dyan, bibigyan ko rin kayo ng tig-isang anteng-anteng. Isuot nyo ito para manatiling ligtas at payapa. Hindi kayo tatablan ng masasamang espiritu. 20 yuan para sa 4 na anteng-anteng ay presyong kaibigan na. Kumuha ako ng 3 anteng-anteng pangkaligtasan para sa kanya. At saka tumingin sa babaeng multo. Sumama ka na muna sa akin. Kapag natapos na ang kaso mo, ihahatid na kita para makatawid. Ang babaeng multo ay puno ng galit at sama ng loob. Nagpagala-gala sa mundo. Hindi makapasok sa tarangkahan ng reinkarnasyon. Ang babaeng multo ay puno ng galit at sama ng loob. Nagpagala-gala sa mundo. Hindi makapasok sa tarangkahan ng reinkarnasyon. Ngayong may makakatulong na sa kanyang maghiganti. Natural na wala na siyang dahilan para manatili pa. Agad siyang tumango, pero masyadong malakas ang pagtango niya. Biglang nahulog ang ulo niya sa lupa. Gumulong ng 2 beses. Nagmamadaling pinulot ito ng babaeng multo. At muling inayos sa kanyang leeg. Sige, makikinig po ako sa inyo, Master. Halos himatayin sa takot sina Wang Kai, Sunlin at Liu Li. Naglabas ako ng isang maliit at may kantab na gourd. Pinuksan ko ang takip at bumigkas ng ilang salita sa isip. Ang babaeng multo ay naging itim na usok at pumasok sa gourd. Itinago ni na Wang Kai, Sunli at Liu Li ang mga antang-antang pangkaligtasan. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tatlong nakatitig sa gourd na hawak ko. Hindi maipaliwanag sa salita ang kanilang pagkabigla. Bumalik sa istasyon ng pulis ang tatlo ni na Wang Kai. Nakailaw ang opisina ng hepe. Pumatok si Wang Kai at pumasok. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari ngayong araw. Natawa lang si Chief Joe nang marinig ito. Siya mismo ang nagmentor kay Wang Kai mula nang pumasok ito sa puwersa. Matapos ang maraming taon, kilalang-kilala na niya ang ugali nito. Kailan pa siya naniwala sa mga ganito? Ikaw bata ka, kailan ka pa naniwala sa mga ganyan? Ngayon lang po nagsimulang maniwala, nang makitang hindi naniniwala si Chief Joe. Idinetalye ulit ni Wang Kai ang lahat. Sinabi rin niya ang sarili niyang mga iniisip. Natahimik si Chief Joe. Parang kwento sa horror movie, sino namang maniniwala dyan? Pero tulad ng sinabi mo, kung mapagsasalita talaga siya ni Ginoong Sun ng totoo, kunin mo agad ang search warrant. Iyakin mong mailigtas ang tao. Tinanggap ni Wang Kai ang utos. Mabilis siyang nagdala ng mga tauhan sa bahay ni Sun Mingyuan. Katatapos ko lang mag-ayos para matulog nang bigla akong tinawag ni Wang Kai. Sa mga oras na iyon nakapantulog si Sun Mingyuan. Tinitingnan ng grupo ng mga tao sa pinto. Kita sa mukha niya ang pagkainis. Lumapit si Wang Kai at ipinakita ang kanyang eye. Magandang gabi. Ako si Wang Kai mula sa Criminal Investigation Department. May isang kaso ng pagpatay na gusto naming itanong sa iyo. Ako si Wang Kai mula sa Criminal Investigation Department. May isang kaso ng pagpatay na gusto naming itanong sa iyo. Pwede ba kaming pumasok para mag-usap? Oo naman. Isa akong mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Tungkulin kong makipagtulungan sa investigasyon ng pulis. Tuloy kayo. Ako ang naglakad sa pinakahulihan. Noong tumalikod si Sun Mingyuan para pumasok, idinikit ko ang agimat ng katotohanan sa likod ni Sun Mingyuan. Mabilis na pumasok ang agimat sa kanyang katawan. Tumango ako kay Wang Kai. Naintindihan agad ni Wang Kai. Inilabas niya ang pulse areas na natagpuan sa crime scene at nagtanong. Ginoong Sun, nakita mo na ba ang pulse areas na ito? Oo naman nakita ko na. Ang unang babaeng pinatay ko, isuot ang kaparehong-parehong pulse areas. Araw-araw ko itong nakikita. Tinitigan ko ito sa loob ng 1 buwan. Paanong hindi ko ito makikilala? Namutla ang mukha ni Sun Mingyuan pagkatapos niyang magsalita. Tinakpan niya ang kanyang bibig sa takot at desperadong umiling. Hindi ganyan. Hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Gusto niyang sabihin na hindi niya pa ito nakita. Pero hindi niya makontrol ang bibig niya at nasabi ang nasa isip niya.
Paano nangyari ito? Masaya si Wang Kai sa kanyang kalooban. Pero nanatiling seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi mabasa ang kanyang emosyon. Mukhang mabisa nga talaga ang Truth Talisman ni Ginoong Su. Ang lalaking ito pala talaga ang salarin. Tanging sina Wang Kai at Sun Lin lang ang nakakaalam tungkol sa Truth Talisman. Hindi ito alam ng ibang mga pulis. Napanganga sila sa gulat. Hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Puro pagtataka ang mga tingin nila kay Sun Mingyuan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng salarin na ganito kaprangkang umamin sa pagpatay. Nasisiraan na ba siya ng bait? O baka naman naawa na ang Diyos sa paghihirap nilang mga pulis? Kaya ginawan sila ng paraan para mapadali ang trabaho. Ginoong Sun, sinabi mo kanina na pumatay ka. Mariing tinakpan ni Sun Mingyuan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Sinusubukang pigilan ang sarili sa pagsasalita, pero hindi niya ito mapigilan. Malinaw pa ring lumabas ang kanyang boses. Oo, pumatay ako ng tao. At hindi lang isa ang pinatay ko. Gusto kong makapagsulat ng mas marami pang magagandang libro. Gusto kong sumikat, pero hindi ko magawa, dahil naubusan na ako ng inspirasyon. Hindi na ako makapagsulat pa ng magagandang obra. Hanggang sa isang araw, nakita ko mismo na may isang taong nabangga at namatay sa harap ko. Tumalsik pa sa mukha ko ang dugo niya. Pero hindi man lang ako natakot. Ang nakakakilabot na pakiramdam na iyon, ay nagbigay sa akin ng walang katapusang inspirasyon sa pagsusulat. Ang isinulat kong libro ay sumikat sa isang gabi. Habang nagsasalita si Sun Mingyuan lalo siyang natatakot. Nagwawala ang isip niya sa pagsigaw. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin. Tumigil ka na. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Tuloy-tuloy niyang inilalabas ang mga sikreto sa kanyang dibdib. Desperadong pinanood ni Sun Mingyuan si Wang Kai habang inilalabas ang search warrant. Para siyang tinamaan ng kidlat. Iisa lang ang nasa isip niya. Patay na. Sa pagkakataong ito patay na talaga siya. Mabilis na may binuhat na tao ang ilang pulis mula sa basement. Nagsuka ang lahat ng pulis na nakakita. Masasabi lang nakarumal-dumal ang eksenang iyon. Agad na isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang lunas. Naging napakabilis ng pag-usad ng kaso pagkatapos noon. Ang nahuling si Sun Mingyuan, sa bisa ng tunay na antang-antang. Naging napaka-kooperatibo sa mga pulis, sinasagot ang lahat ng tanong. Ayon sa kanyang testimonya, may 3 pang bangkay na nahukay ang mga pulis. Naiugnay pa rito ang isang kaso ng pagpatay at pagputol-putol ng katawan mula ilang taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang nakalipas. Isang babae, pinagpira-piraso ang kanyang katawan sa napakalupit na paraan. Tusong ikinalat ng salarin ang mga piraso ng katawan sa iba't ibang bayan at lungsod. Nang hindi nagiiwan ng kahit anong bakas. Tusong ikinalat ng salarin ang mga piraso ng katawan sa iba't ibang bayan at lungsod. Nang hindi nagiiwan ng kahit anong bakas. Nagdulot ito ng malawakang takot sa mga tao noon. Lahat ay labis na natakot. Araw-gabi ang investigasyon ni Wang Kai. Pero wala siyang nakitang kahit anong bakas. Nakatenga lang ang kaso hanggang ngayon. Naging malaking pabigat ito sa kanyang kalooban. Hanggang sa mismong si Sun Mingyuan na ang nagsalita tungkol dito. Saka lang lumabas ang katotohanan. Ang kaso, mula simula hanggang matapos. 2 araw lang ang inabot. Isang bilis na hindi pa nangyayari kailanman. Hindi pa niya nararanasan ang ganito dati. May pabuyang 50,000 ang naunang kaso. Bilang pasasalamat ni Wang Kai. Humingi pa siya ng 20,000 pabuya para sa akin. Sa kabuuan, 70,000. Abot tenga ang ngiti ko nang matanggap ko ang pabuya. Masayang inihatid ako ni Wang Kai sa labas ng police station. Mr. Su, ang laki ng naitulong mo sa amin. Lubos akong nagpapasalamat. Sa susunod kung may problema ka, lapitan mo lang ako, basta't hindi labag sa batas. Siguradong tutulungan kita. Nakangiti kong sinabi, Captain Wang, huwag na po kayong mahiya. Nagbayad ka rin naman. Kaya quits na tayo model. Huwag mo nang masyadong isipin. Kahit nasabihin mo pa yan. Pero ang utang na loob ay dapat pa ring tandaan. Oo nga pala, ang galing pala talaga ng mga antang-antang mo. Sa susunod kung may problema man, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Pwede, sa susunod kung kailangan mo ng tulong. Tawagan mo lang ako, nang malutas ang kasuklam-suklam at brutal na kaso ng pagpatay na ito. Agad itong gumawa ng malaking ingay sa lipunan. Naging laman agad ito ng mga balita sa Kejang Morning Post. Kilalang manunulat na si Sun, isa palang sadistang killer, Jin Ki Jiangchen. Brutal na pagpatay ni Sun, para lang daw sa inspirasyon, Jin Ki Jiangchen Bao. Kaso ng serial killer, natapos na, Kejang Morning Post. Mga horror novel ni Sun, based pala sa totoong buhay, Kejang Morning Post. Pag-uwi sa bahay, una kong panatawid ang kaluluwa ng babaeng multo, tapos natulog ako. Paggising ko, gabi na. Ang liwanag ng kabutihan sa katawan ko ay mas tumingkad pa kaysa dati. Paggising ko, gabi na. Ang liwanag ng kabutihan sa katawan ko ay mas tumingkad pa kaysa dati. Masyadong mahina ang katawan na to ngayon. Kailangan kong magmadaling magsanay. Pagkatapos, gumawa ako ng spirit gathering formation gamit ang mga bato sa terrace. Umupo ako sa gitna at nagsimulang mag-meditate para magsanay. Matapos ang isang gabing pagsasanay, inilabas ko ang mga dumi sa aking katawan. Naramdaman kong gaman ang aking pakiramdam na parang isang ibon. Ang espiritual na lakas ko ay mas lumakas din kaysa dati. Naging maganda ang takbo ng buhay ko sa mga sumunod na araw. Maliban sa pagkain, araw at gabi akong nagsasanay sa terrace.
Sa mga libreng oras, nanonood ako ng mga series. Isang buwan ang lumipas ng ganoon. Sa wakas, malaki na ang itinaas ng espiritual kong lakas. Hindi na problema ang hamuli ng multo o lumaban sa halimaw. Nang gabing iyon, masaya akong umalis ng subdivision. Dumiretso ako sa food street. Plano kong kumain doon hanggang mabusog. Pagdating sa food street, habang kumakain ako ng barbecue, isang taong nakasuot ng frog mascot costume. May bitbit na maraming maliliit na palaka at umupo sa hagdan sa tapat. Sa tangkad niya, mukha siyang lalaki. Habang tinitingnan ko siya, tahimik akong napabuntong hininga. Sino kaya itong minamalas na to? Kahit sa malayo kitang-kita ang kamalasan sa katawan niya. Hay nako, isang mabuting gawa sa isang araw. Ngayong nakita ko na rin lang siya. Tutulungan ko na lang. Lumapit ako sa tabi niya at umupo. Mula sa maliit kong bag ay kumuha ako ng isang papel. At ibinuklat ito sa harap niya. Araw-araw na pagbasa ng kapalaran at panghuhula. 500, walang bayad kapag hindi tumpak. Natigilan ang lalaki at napasimangot. Binabalot ka ng kamalasan. Siguradong sunod-sunod ang disgrasya mo nitong mga nakaraang araw. Kung patatigilan mo pa baka manganib ang buhay mo. Kung talagang ayaw mong magpahula, aalis na ako. Pagkasabi niyo na yakma na akong aalis. Natigilan ang lalaki sa mga sinabi ko. Hawak ang ulo ng palaka habang nakatingin sa akin. Para siyang nakakita ng multo. Ang pangalan ng lalaki ay Ding Yuan. Isa siyang college student. Kapag wala siyang klase rumaraket siya. Para kumita ng panggastos. Nitong mga nakaraang araw ewan kung bakit pero sobrang malas niya. Ilang beses na siyang muntik mamatay. Ang dating masayahin at gwapong binata. Ngayon ay lubog na ang mga mata. At mukha ng pagod na pagod. Naisip ni Ding Yuan. Baka dapat na siyang magpahula rito. Kaya naman tinanggal niya ang kanyang costume head. At lumitaw ang kanyang gwapong mukha. Kaya naman tinanggal niya ang kanyang costume head. At lumitaw ang kanyang gwapong mukha. Hulaan mo ako. Muli akong umupo, bayad muna 500. Nahirapang kunin ng lalaki ang kanyang cellphone. Pagkatanggap ko ng bayad ay nagsalita ako. Sige, ikwento mo. Ano ba ang mga nangyari sa'yo kamakailan? Noong araw na iyon marami kaming nainom na alak. Nagpatawag pa ng driver ang boss namin. At sinadya niya akong isabay pa uwi. Habang nasa daan, kinakausap ako ng marami ng boss ko. Mga bagay tulad ng kung ilang taon na ako o anong taon na ako pinanganak. Ngayon kapag naiisip ko, parang dahil yun sa party na yun. Pagkatapos noon, naging napakamalas ko na. Lahat na lang ng kamalasan naranasan ko. Sa simula, maliliit na bagay lang naman. Pinakamatindi na siguro yung makagat ng aso. Pati mga order, laging hindi natutuloy dahil sa iba't ibang dahilan. Inisip ko na baka minamalas lang ako kamakailan. Kaya kumuha ako ng ilang araw na leave para magpahinga. Sakto, ilang araw ko na ring hindi nakikita si Liao Cheng. Kaya pumunta ako sa bahay nila para puntahan siya. Pagdating ko sa bahay nila, saka ko lang nalaman na may sakit pala si Liao Cheng. At medyo malala ang sakit niya. Nakahiga siya sa kama, butot balat na lang. Litaw na ang mga buto sa kanyang mukha. Umiiyak na sinabi sa akin ng mga magulang niya. Hindi rin daw nila alam kung anong nangyari. Nang tumawag daw ang ospital sa kanila. Nasa ospital na siya at walang malay. Uminto sandali si Ding Yuan at nagpatuloy magsalita. Kalaunan, nanatili siya sa emergency room ng 1 linggo. Wala silang makitang anumang problema. Kaya inuwi na lang namin siya para alagaan sa bahay. Habang kinakausap ako ng nanay niya, bigla na lang siyang tumitig sa akin sandali. Tinanong niya ang petsa at oras ng kapanganakan ko. Tinanong din niya kung payag akong tulungan si Liao Cheng. Siyempre pumayag ako, kaya tinanong ko kung paano siya tutulungan. Sabi ng nanay niya, malakas daw ang positibong enerhiya ko. Sinabihan niya akong tabihan si Liao Cheng matulog ng 1 gabi, para daw mahawa si Liao Cheng ng positibong enerhiya ko. Dahil makakatulong ito kay Liao Cheng, natural lang na pumayag ako. Isa pa, magtatabi lang naman kami matulog, wala namang mali siya doon. Kaya pumayag na rin ako kagad. Nang gabing iyon, natulog kami ni Liao Cheng sa iisang kama. Inalian ng nanay niya ang mga kamay namin ni Liao Cheng ng isang pulang sinulid. Sa ganitong paraan daw, may lilipat ang positibong enerhiya ko sa katawan ni Liao Cheng. Baka sakaling gumaling na siya. Naaalala ko na sobrang lamig ng gabing iyon. Lalo na ang braso kong may nakataling pulang sinulid, namamanhid sa sobrang lamig. Gabi na kaya nahiya na akong humingi pa ng higaan. Nagtiis na lang ako sa kumot hanggang mag-umaga. Kinabukasan, para pasalamatan ako ng nanay ni Liao Cheng. Naghanda siya ng isang lamesang puno ng masasarap na pagkain. Pinakain niya muna ako hanggang mabusog bago paalisin. Ilang araw lang ang lumipas, himalang gumaling si Liao Cheng. Noon pa man ay medyo minamalas na talaga ako. Wala nang gumaling si Liao Cheng. Lalo pa akong minalas ng todo. Yakap ni Ding Yuan ang ulo ng palaka na may takot sa kanyang mukha. Lumunok siya ng laway at nagpatuloy magsalita. Kahapon, habang naglalakad ako sa daan, isang sasakyan ang bigla na lang sumugod diretso sa akin. Buti na lang mabilis akong nakaiwas. Kung hindi, baka wala na ako. Mukhang hindi ito titigil hanggat hindi ako namamatay. Munting maestro, tulungan mo akong tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari. May nagawa ba akong masama sa kung anong maruming bagay? Tiningnan ko ang dalawang itim na enerhiya sa katawan niya at napabuntong hininga. Kawawang minalas, hiniram ng iba ang swerte mo. Dati ay maganda naman ang swerte mo. Una, ninakaw ng boss ng isang real estate agency ang swerte mo. Pagkatapos ay tinulungan mo ang may malubhang karamdaman na si Liao Cheng na pasanin ang kanyang sakit.
Sabi nila huwag basta-basta makialam sa kapalaran ng iba. Tinulungan mo ang iba na malampasan ang kanilang paghihirap. Kaya ngayon, ikaw ang kailangang samalo sa kamalasan nila. Isang himala na buhay ka pa hanggang ngayon. Hiram na swerte. Ano ang hiram na swerte? Pwedeng bumuti at pwedeng sumama. May mga taong swerte, kahit anong gawin ay nagtatagumpay. Mayroon ding mga taong hindi pinalad. Kahit anong gawin, palaging bigo. Ang mga taong ito na minamalas, ay maghahanap ng paraan para bumuti ang kanilang swerte. Ito ang tinatawag na panghihiram ng swerte. May paraan ba para maibalik ang swerte ko? Pwede, sabi ko sabay diit sa kanya. Biglang sumukha si Ding Yuan ng maitim na likido. Ayan, ngayong naisuka mo na yan, magiging maayos ka na. Mula ngayon, unti-unti nang gaganda ang swerte mo. Pagkatapos ay inabutan ko siya ng isang agimat. Ito ay isang agimat na pangkaligtasan. Hindi tinatablan ng tubig o apoy. Lagi mo itong dalhin. Matutulungan ka nitong ibalik ang iyong swerte. Huwag ka nang bumalik sa real estate company na iyon. Masama ang intensyon ng boss. Makakarma rin siya balang araw. Madadami din dyan ang kaibigan mo. Huwag ka nang makialam. Salamat po, Master. Nag-resign na po ako. Siguradong hindi na po ako babalik sa kumpanyang iyon. Sunod-sunod na sumang-ayon si Ding Yuan. Pagkatapos sa mukha ay gama ng kanyang pakiramdam. Walang anuman, 500 ang isang antang-antang. I-transfer ko na po sa inyo. Master, kapag po ba bigla na lang nawalan ng malay at hindi na magising? Ibig sabihin po ba ay may gumagamit sa kanya? Hindi rin sigurado. Kailangan kong makita mismo ang tao para malaman kung ano ang nangyayari. Bakit? Mayroon bang walang malay sa pamilya ninyo? Saglit na nag-alinlangan si Ding Yuan. Naghanap siya ng litrato sa cellphone at ipinakita sa akin. Kaklase ko po, bigla na lang po siyang nawalan ng malay. May problema din po ba? Tiningnan ko ito. Isa itong binata na nakahiga sa kama sa ospital. Napapalibutan ng itim na enerhiya ang buong katawan niya. Tama ang hula mo. May problema nga sa sakit niya. At mas malala pa ito kaysa sa iyo. Mas malala pa sa akin. Oo, huminto ako sandali, at nagpatuloy sa pagsasalita. Kung gayon, may alam ka bang kakaibang nangyari sa kanya kamakailan? Mga lugar na pinuntahan niya o mga tao o bagay na nakasalamuhan niya. May problema nga sa sakit niya. At mas malala pa ito kaysa sa iyo. Mas malala pa sa akin. Oo, huminto ako sandali, at nagpatuloy sa pagsasalita. Kung gayon, may alam ka bang kakaibang nangyari sa kanya kamakailan? May pinuntahan ka bang lugar o nakasalamuhang tao o bagay? Wala akong matandaan na kakaiba. Kung mayroon siyang anumang problema, siguradong sasabihin niya sa akin. Talagang wala akong maisip na anumang espesyal na pangyayari. Bigla na lang siyang nagkasakit. Kakaiba ang pagkakasakit niya. Kausap ko pa siya kanina lang. Bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nakakatakot talaga. Pwede ko bang makita ang dormitoryo ninyo? Kahit hindi ako pumasok mag-video call ka na lang para makita ko. Sige po, babalik na ako sa dorm. Hinubad ni Ding Yuan ang kanyang mascot costume. Inilagay niya ang antang-antang sa bulsa at tinapak ito ng 2 beses. Nag-ayos siya ng gamit at naghandang bumalik. Naisip mo na ba, na sa tuwing may panganib hindi ka nasasaktan? Kung bakit? Dahil ba matibay ang buhay ko? Kaya mas mahirap akong patayin. Syempre hindi, may nagpoprotekta sa iyo. Nagpoprotekta sa akin sino? Kung ganoon kailangan ko siyang pasalamatan. Ngumiti ako ng misteryoso. Saka ko na lang sasabihin sa iyo. Pumunta ka muna sa dorm mo. Pagkaalis ni Ding Yuan, tiningnan ko ang lola ang maputi ang buhok na nasa likod niya. At nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, magiging maayos na siya. Sumama ka na sa akin. Nakangiting tumango sa akin ang lola. Malinis naman ang dorm ni Ding Yuan. Walang ibang tao sa dorm ngayon. Kinuha ni Ding Yuan ang kanyang cellphone. At tinawagan sa video call si Suran. Master, wala sila rito. Siguro nakipagkita sa mga girlfriend nila. Sabi niya habang naglalakad-lakad sa loob ng dorm. Pinagmasdan ko ang dormitoryo ni Ding Yuan. Natigilan ang tingin ko sa isang kama. Napakunot ang noo ko. May mabigat na masamang enerhiya sa kamang ito. At may bakas ng antang-antang na ginamit niya. Napakunot ang noo ko at nagtanong. Kanino yung kama sa itaas sa harap? Napakunot ang noo ko at nagtanong. Kanino yung kama sa itaas sa harap? Kay Zunan yan, ang matalik kong kaibigan. Siya yung sinabi kong biglang nagkasakit. Bakit? May problema ba? Nakita ni Ding Yuan na may mali sa ekspresyon ko. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. Imposible, Master. May nangyari nga ba talagang masama kay Zunan? Mabigat akong tumango. Nagpanik si Ding Yuan. May halong pag-iyak na ang kanyang boses. Huwag po sana, Master. Si Zunan ang pinakamatalik kong kaibigan. Kailangan niyo po siyang iligtas. Sabi ko, huminahon ka. Sabihin mo sa akin ang mga nalalaman mo. Ipinanganak kami ni Zunan sa iisang taon, buwan, at araw. Magkapit-bahay rin kami. Sobrang lapit namin sa isa't isa. 1 linggo na ang nakalipas. Sabay kaming nagpunta sa kantin para kumain. Kakasubo niya lang ng 1 beses, bumagsak na siya sa mesa. Napakalaki ng takot ko noon. Inakala ko pa na may lason ang pagkain. Dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Pero mula noon, hindi na siya nagising. Hindi rin mahanap ng mga doktor kung ano ang sakit niya. Bago ito, wala naman akong naramdaman na kahit anong kakaibang pangyayari. Iniisip ko nitong mga nakaraang araw. Kung kami ba ni Zunan, nang hindi namin namamalayan, ay may nagalaw na masamang elemento.
Tingnan mo, sobrang malas ko nitong mga nakaraang araw. Siya rin bigla na lang nawalan ng malay. Napaka-imposible ng pangyayaring ito. Master, sa tingin niyo tama ba ang sinasabi ko? Tumango ako. May problema nga talaga sa sakit niya. Sa totoo lang, hindi ito isang sakit. Master, paano niyo po siya ililigtas? Sabihin mo lang at gagawin ko. Hindi ko kaya. Siguradong magagawa rin iyon ng mga magulang niya. Sabi ko, medyo espesyal ang sitwasyon niya. Kailangan ko siyang makita ng personal. Madali lang iyan. Dadalhin kita roon ngayon din. Tiningnan ko ang oras. Alas 10:40 ng gabi. Pupunta tayo ngayon. Hindi ba tayo nakakaabala? Nasa ospital ngayon si Zunan. Bukas iyon 24 oras. Sige, sunduin mo na ako. Pumayag ako. Isinakay ako ni Ding Yuan sa kanyang e-bike. Mabilis kaming pumunta sa ospital kung saan naroon si Zunan. Dahil sa aking anteng-anteng. Gaman ng husto ang pakiramdam ni Ding Yuan. Mahigit 20 minuto rin kaming bumiyahe bago makarating sa City Central Hospital. Tahimik na tahimik sa ward. Halos walang anumang ingay. Nasa private room si Zunan. Nang makarinig ng may dumating. Nagmamadaling pinunasan ni Wang Mei ang kanyang mga luha. Nang lumingon, nakita niya si Ding Yuan. May kasama pa siyang isang dalaga. Akala nila ay kaklase ito ng kanilang anak. Hindi na gaanong nag-isip ang mag-asawa. Pagod na pagod ang itsura ni Zhou Guangyuan. Xiaoan, ang gabi na. Bakit ka na parito? Kaklase niyo ba ito? Kaklase. Ito si Master Su. Napakagaling niya. Isang tingin pa lang ay nalaman na niyang may problema sa sakit ni Zunan. Dinala ko siya para tingnan si Zunan. Tiningnan nila ako, isa lang akong bata-batang lalaki. Inisip nilang naglolokohan lang kami. Bamantong hininga. Xiaoan, alam kong nag-aalala ka kay Nanan. Naiintindihan ko, pero delikado rin sa labas ngayong gabi. Tingnan niyo lang si Nanan at umuwi na kayo agad. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang matandang lalaki mula sa likuran. Master Su, bakit ka na parito? Ngumiti ako at bumati. Lolo, nagkita po tayong muli. Nako, ang galing Master Su. Sa wakas ay nahanap na rin kita. 2 araw na kitang hinahanap kung saan-saan. Pero hindi kita mahanap. Sobra akong nag-alala. Sabi ng matanda habang lumingon sa kanyang anak. Nang makitang nandoon pa rin ito ay sinabi niya ng may pagkainis. Sabi ng matanda habang lumingon sa kanyang anak. Nang makitang nandoon pa rin ito ay sinabi niya ng may pagkainis. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Si Master Su, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Batiin mo na si Master Su. Tinitigan ako ni Zhou Guangyuan mula ulo hanggang paa. Sinabi ng tatay niya na may nakilala siyang isang napakagaling na master noong kumakain ng siopaw. Para daw isang propeta, at napakatumpak ng kanyang mga hula. Noong una ay inakala niyang magaling nga ito. Ngunit nang magkasakit ang anak niya, hinanap ng matanda kung saan-saan ang propeta at sinabing may iligtas nito ang bata. Hindi niya inasahan na ang kaharap niya pala ay isang mukhang mahinang binata. Dahan-daang hinayla ni Wang Mei ang manggas ni Zhou Guangren. Hindi nakayanan ng huli ang titig ng kanyang ama. Kaya naman napilitan siyang batiin ako ng pilit. Halos magkapaltos na ang bibig ng matanda sa sobrang pag-aalala. Hindi niya inasahan na si Master Su pa mismo ang pupunta sa kanila. Master, pakitingnan mo po, sinaniban po ba ng masamang espiritu ang apo ko? Agad na itinulak ni Zhu Dahe ang kanyang anak, at dinala ako sa harap ng kama. Isang sulyap ko pa lang kay Zunan. Alam ko na agad na hiniram ang buhay niya ng iba. Anong hiniram na buhay? Tumango ako, may ilang tao na para masigurong hindi sila mamamatay, ay gumagamit ng masasamang sumpa para sa kahit anong paraan. Hihiramin nila ang buhay ng iba para pahabain ang sarili nilang buhay. Iyon ang tinatawag na paghiram ng buhay. Nagulat at nagalit si matandang Zhu. Sinong walang hiyang hinayupak ang gumawa nito? Itinuturing ko siyang parang kayamanan. Ang apo ko, naglakas loob pa siyang tanggapin iyon. Papatulan ko talaga siya. Halos ikamatay ni Wang Mei ang mga binitawan kong salita. Tumingin siya sa akin na may luha sa mga mata. Master, siya lang ang kaysa isa kong anak na lalaki. Parang awa mo na. Kailangan mo siyang iligtas. Inakbayan ni Zhou Guangyuan ng kanyang asawa at marahang tinapet. Kailangan mo siyang iligtas. Inakbayan ni Zhou Guangyuan ng kanyang asawa at marahang tinapet. Pagkatapos siyang pakalmayan, pinayapa naman niya ang galit na matanda. Huwag kang mag-alala. Pakinggan muna natin ang sasabihin ng Master. Lolo, yung anteng-anteng na ibinigay ko sa inyo. Dala-dala iyon ng apo ninyo, hindi ba? Oo, dala niya, palagi niyang dala. Kinapa ni matandang Zhou ang bulsa ng kanyang apo. Ngunit ang nakuha niya ay isang dakot na papel na anteng-anteng. Naabo, hindi sumuko si matandang Zhou at muli itong kinapa. Puro abo pa rin ang laman. Paano nangyari ito? Bakit puro abo na lang? Ayaw niya sanang dalhin iyon noong una. Kaya sinabi kong ititigil ko ang allowance niya. Saka lang siya pumayag na dalhin iyon. Ang papel na anteng-anteng ay nagiging abo kapag nagamit na. Sinabi ko na matapos hiramin ang buhay niya, dapat ay bigla siyang namatay. Ang papel na anteng-anteng ang samalo ng kapahamakan para sa kanya. Kaya naman nawalan lang siya ng malay ngayon. Master, magagawa mo bang gisingin ang anak ko? Nangingilid ang luha ni Wang Mei. Habang nananakit ang dibdib na nakatingin sa kanyang anak sa kama. Tumango ako at nagsalita, kaya ko, itinaas ko ang aking kamay at nagpalabas ng isang anteng-anteng. Lumipad ang papel na anteng-anteng sa itaas ni Zunan. Bigla itong naging sinlaki ng isang tunay na tao. Naglabas ito ng gininto ang liwanag. Mabilis itong sumanib sa katawan ni Zunan.
Halos lumuwa ang mga mata ni Ding Yu sa sobrang gulat. Tulala siyang tumingin kay Zunan sa kama. Ang mga isip ni Zhu Guangyuan at Wang Mei ay halatang natigilan. Gulat na nakatingin sa kanilang anak. Medyo mas maayos ang lagay ni matandang Zhu kaysa sa kanila. Medyo nangangatog lang ang kanyang mga binti. Gumalaw ng bahagya si Zunan na nasa kama. At pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakatitig sa kanya. Kaya't napapitlag siya sa gulat. Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Nakakatakot tingnan. Bago pa makapag-react si Wang Mei ay sumugod na siya papunta sa kanyang anak. Ngunit naunahan siya ni matandang Zhu. Aking mabuting apo, sa wakas ay nagising ka na. Tinakat mo si Lolo. Hinintay ko munang kumalma sila bago ako nagsalitang muli. Ang sumpa ng kamalasan ay isang uri ng masama at ipinagbabawal na mahika. Kung nais itong tuluyang malutas, kailangang hanapin kung sino ang may kagagawan nito. Sirain ang sumpa. Nag-isip ako sandali at nagtanong. Sa pamilya ninyo, mayroon bang namamatay sa aksidente kada ilang taon? Ngayong nabanggit mo, totoo nga, maging ang ganitong bagay ay nahuhulaan ni Master. Talagang napakagaling. 3 magkakapatid na lalaki sina matandang Zhu. Siya ang bunso. Ang kanyang kuya na si Zhu Dashan ay may 2 anak na lalaki at isang babae. Ang panganay na lalaki ay aksidenteng nahulog at namatay habang inaayos ang bubong. Pagkalipas ng ilang taon, ang pangalawang anak na lalaki ay namatay sa atake sa puso sa murang edad. Ang kanyang pangalawang kuya na si Zhu Dashuan ay may isang anak na lalaki at isang babae. Ilang taon na ang nakalipas, tumaob ang bus na sinasakyan ng kanyang anak. Sa oras na iyon, lahat ng sakay ng bus ay ligtas. Siya lang ang nag-iisang namatay. Naramdaman din nilang lahat na mayroong kakaiba. Nag-usap-usap ang 3 magkakapatid na Zhu. At naisip na baka may problema sa libingan ng kanilang mga ninuno. Kaya naghanap sila ng isang master na marunong sa feng shui. Muli siyang pumili ng isang lugar na may magandang feng shui at inilipat ang libingan ng mga ninuno. Tiningnan na rin ang feng shui ng bahay ng bawat pamilya. Tiniguro nilang walang problema ang libingan at tirahan ng pamilya bago sila napanatag. Pagkatapos nito, naging mapayapa ang sumunod na 2 taon. Inakala ng lahat na ayos na ang lahat. Hindi nila inaasahan na mapapahamak na naman ang sarili niyang apo. Inisip ni Zhu Guangyuan nang sinabi ni Soran kanina. Nag-aalangan siyang nagtanong. Huwag mong sabihing tinanggap na silang lahat. Tumango ako at sinabi, alisin mo yung huwag mong sabihin. Tinanggap na nga sila. Nagulat si Wang Mei sa sinabi ko. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ganoon ba kalala? Kung ganoon, may mangyayari ba sa anak ko? Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Mayroon ba kayong napakatandang kamag-anak sa inyong pamilya? Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Mayroon ba kayong napakatandang kamag-anak sa inyong pamilya? Kailangang kadugo. Nang sabihin ko ito ay nalito ang lahat. Ngunit seryoso pa rin silang nag-isip. Matagal na nag-isip si Zhu Dahe bago nagsalita. Mayroon akong tiyuhin sa pinsan. Siya ang pinakamatanda. 9 na taong gulang na siya. Umiling ako. Hindi siya. Ang taong iyon ay dapat higit sa 100 taong gulang. Pag-isipan ninyong mabuti. Halos sumakit ang ulo ni Zhu Dahe sa kaiisip. Pero wala siyang maisip na ganoon katanda sa kanilang pamilya. Walang magawa kundi tawagan ang kanyang kuya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Matagal ding nag-isip si Zhu Laoda. Bigla siyang may naalalang isang tao. Sang, mayroon tayong lola sa tuhod. Mukhang matanda na siya. Malamang ay mahigit 100 taong gulang na. Siya ang nanay ni Dafeng. Isipin mo pa, hindi ba't patay na siya? Hindi pa patay. Noong mga nakaraang araw ay may nakakita pa sa kanyang bumalik. Ibinaba ang telepono. Tumingin sa akin si Zhu Dahe. Naka-loudspeaker siya. Kaya natural lang na narinig ko rin ang pinag-uusapan nila. Tumango ako. Siya na nga marahil iyon. Mahahanap ba natin siya? Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero nakita ko na si Dafeng dati pa. Alam kong mayroon pa siyang bunsong anak. Baka sakaling makontak natin siya. Sa narinig ko ay tumango ako bilang pagsang-ayon. Sige, kung ganoon ay kontakin mo siya. Uuwi tayo bukas para tingnan. Dahil may nakakita sa kanyang bumalik sa baryo. Baka nasa lumang bahay lang siya. Medyo nahirapan si Zhu Dahe. Bago niya nakontak ang bunsong anak ni Dafeng. Dahil iyon ang lumang bahay ng pamilya nila. Hindi tama na pumunta ako ng mag-isa. Mas mabuting isama siya para tingnan ang lumang bahay. Pagkaalis ko bumili ako ng ilang dilaw na papel at cinnabar. Pag-uwi sa bahay magdamag akong gumuhit ng maraming anteng-anteng. Hindi nagtagumpay ang life-extending spell ni Zunan. Siguradong hindi titigil ang kabilang panig. Pwedeng maghanap sila ng ibang tao. O mag-iisip sila ng ibang paraan. Kaya kailangang mahanap agad ang taong gumawa ng spell. Sa oras na iyon tiyak na magkakaroon ng labanan. Gumuhit pa ako ng ilang anteng-anteng. Mas mabuting laging handa. Kinaumagahan, nagmaneho si Zhu Guangyuan para sunduin ang bunsong anak ni Dafeng na si Zhu Gui. Kaming 4 ay dir-diretsong nagpunta sa aming bayan. Ang bayan ni Zhu Dahe ay nasa Zujia Village sa katabing lungsod. Hindi ito masyadong malayo mula sa lungsod ng Jinjiang. Mga mahigit 1 oras na biyahe sa kotse. Kumuha ako ng 3 anteng-anteng pangkaligtasan at tiniklop sa hugis at sulok. Isa-isa ko itong ibinigay sa kanila. At sinabihan silang itabi ito malapit sa kanilang katawan. Salamat Master Su. Para kay Zhu Dahe ay para siyang nakakuha ng isang kayamanan. Maingat niya itong inilagay sa lihim na bulsa ng kanyang pang-itaas. Seryoso rin itong inilagay ni Zhu Guangyuan sa bulsa ng pantalon niyang may cipher. Hindi pa nakakakita si Zhu Gui ng ganito.
Kahit na ipinakilala siya ni Matandang Zhu bilang isang napakagaling na master. Ngunit sa puso niya ay nag-aalinlangan pa rin siya sa akin. Kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Basta na lang niya isinuksok ang antang-antang sa case ng kanyang cellphone at nag-isip ng malalim. Ikinwento ni Zhu Gui ang isang nakaraang hindi alam ng marami. Nagsimula ang kwentong ito ilang dekada na ang nakalipas. Isang gabi, nauhaw ang ama ni Zhu Gui na si Dafeng. Kaya bumangon siya para uminom ng tubig. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod at yumuyukod sa harap ng kwarto niya. Kahit gaano pa kamanhid si Dafeng, alam niya na kapag ang matanda ay yumukod sa mas bata, mababawasan ang buhay ng mas bata. Agad niyang sinigawan ang kanyang ina. Pagkatapos noon ay hindi na muling yumukod sa kanila ang kanyang ina. Akala ni Dafeng ay tapos na ang lahat. Pagkatapos noon ay hindi na muling yumukod sa kanila ang kanyang ina. Akala ni Dafeng ay tapos na ang lahat. Makalipas ang kalahating taon, ang kanyang 7 taong gulang na anak ay umakyat sa isang banta ng dayami para maglaro. Ngunit natamba ang banta ng dayami. Naipit ang bata sa ilalim nito. At namatay dahil sa suffocation. Napansin ng nagdadalamhating mag-asawa na ang dating puti ng buhok ng ina ay biglang umitim. Nawala rin ang mga kulubat sa mukha nito. Bigla siyang bamata ng mahigit 10 taon. Nakutuban ni Dafeng na may mali. Habang nagtatalo sila ng kanyang ina, napansin niya ang isang itim na jade pendant na suot nito sa leeg. Tila may mga nakaukit ditong salita. Hinablat ni Dafeng ang pendant. At nagimbal siya sa kanyang nakita. Malinaw na nakaukit doon ang petsa ng kapanganakan ng kanyang anak. Nanlamig ang buong katawan ni Dafeng. Kinwestiyon niya ang kanyang ina. Kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng kanyang anak? Oo, at ano ngayon? Ako ang nagsilang sa iyo. Ang buhay ninyo ay galing sa akin. Binabawi ko lang ito ngayon. Anong masama doon? Magdamag na umiyak ang mag-asawa. Nang maglaon lumipat si Dafeng at ang kanyang asawa sa ibang lugar. Mula noon ay pinutol na nila ang ugnayan sa ina. Pagkalipas ng ilang taon, biniyayaan ng anak ang mag-asawa sa kanilang katandaan. At isinilang ang bunsong anak na si Zhu Gui. Noong 4 na taong gulang si Zhu Gui, namatay si Dafeng sa isang aksidente. Noong 20 anyos ako, namatay rin sa cancer ang nanay ko. Siguro dahil hindi alam ng matanda ang tungkol kay Zhu Gui. Nabuhay siya ng mapayapa hanggang ngayon. Sinabi sa akin ng nanay ko ang mga bagay na ito bago siya mamatay. Pakiramdam niya ay may kinalaman sa lola namin ang pagkamatay ni tatay at ang sakit niya. Kaya pinagbilinan niya akong huwag na huwag bumalik sa probinsya. At huwag na rin daw akong makipag-ugnayan sa mga taga roon. Hindi talaga ako naniniwala sa mga bagay tulad ng panghihiram ng buhay. Sa paglipas ng maraming taon, unti-unti ko na ring nakalimutan yon. Ilang taon na akong hindi umuwi sa nayon namin. Kaya hindi ko alam kung anong nangyari doon. Ilang taon na akong hindi umuwi sa nayon namin. Kaya hindi ko alam kung anong nangyari doon. Kahapon noong nahanap niyo ako, agad kong naalala ang bagay na ito. Sana ay nag-iisip lang ako ng sobra. Galit na nagmura si Matandang Shu. Sumesenyas pa ang kamay na parang gusto niyang patayin ang matandang babae. Putanjay na anong klaseng ina yan, kahit tigre hindi kinakain ang sarili niyang anak. Pati ba naman sa sarili niyang apo manghihiram ng buhay. Talagang masahol pa sa hayop. Pagkatapos niyang pahirapan ang sarili niyang pamilya, mandadamay pa ng iba. Bakit hindi pa siya tinatamaan ng kidlat? May dumaang talam sa aking mga mata. Pero kalmado lang ang tono ko. Ayos lang. Kung hindi siya kukunin ng langit, ako ang kukuha sa kanya. Galit na galit din si Zhu Guangyuan. Pero dahil nagmamaneho, hindi siya makapag-react ng todo. Kaya nakisabay na lang siya sa pagmumura ng tatay niya. Halos hindi na makatingin sa hiya si Zhu Gui. Lola pa rin naman niya ang gumawa ng ganoong bagay. Kaya pakiramdam niya wala siyang mukhang may haharap. Napansin ko ang pagkailang niya. Ang may kasalanan ang dapat managot. Wala kang kinalaman dito. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Nang matapos magmura si Zhu Dahe, sa kanya kinausap si Zhu Gui. Pamangkin, huwag ka nang malungkot. Isipin mo na lang na wala kang ganyang kamag-anak. At hindi mo kailangang makonsensya sa mga kasamaang ginawa niya. Biktima ka rin naman dito. Mahigit 1 oras na biyahe. Hindi naman gaanong kalayo o katagalan. Mabilis kaming nakarating sa nayon ng zoo. Puro maliliit na daan sa nayon. Papalapit kami sa lumang bahay ni Zhu Gui. Malino kong naramdaman ang isang masamang enerhiya. Hanggang sa makatayo kami sa harap ng lumang bahay ni Zhu Gui. Ang matinding masamang enerhiya mula sa loob ay bumabalot sa buong paligid ng lumang bahay. Napasingkit ang mga mata ko, isang malamig na kislap ang dumaan dito. Mayroong masamang nilalang sa loob nito. Alam ni Kuya Zhu at Daiko Zhu na darating ang kanilang kapatid. Maaga silang nag-abang sa pinto dahil napakahalaga ng usapin ng paghiram ng buhay. Hindi sila nagpabeya. Pagkakita kay Zhu Gui, lumapit ang dalawa para sa malubong. Ikatlo, dumating ka na. Nasaan ang master na inimbitahan mo? Sinulyapan ni Kuya Zhu kaming lahat. Inakala pa niyang si Zhu Gui ang master. Nagmamadali siyang lumapit para makipagkamay. Pinigilan siya ni Matandang Zhu. Tinuro ako at sinabi, mali, ito ang bunsong anak ni Tio Dafeng, si Zhu Gui. Siya si Master Su. Gulat na tiningnan ako ni Kuya Zhu at Daiko Zhu mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang hindi paniniwala. Ikatlo, alam ko nang hindi ka maaasahan. Mabuti na lang at nag-isip ako ng maaga. Nagimbita ako ng isang paring dawes. Kung hindi, baka masira pa ang lakad natin ngayon. Daiko, huwag kang bastos sa master. Hindi basehan ang edad sa kakayahan.
Huwag mong maliitin si Master Su. Napakagaling niya. Noon ko lang nakita ang isang lalaking nakasuot ng damit pari sa likod nilang dalawa. Hindi gaanong matanda, nasa 30 taong gulang. Nakatopnat na pangdawes ang kanyang buhok. May dala siyang espadang peachwood sa likod. May mahinang espiritual na enerhiyang dawes at gintong liwanag ng Merito sa paligid niya. Mukhang may kaunti siyang kakayahan. Pero hindi gaanong karami. Sinusuri din ako ng batang paring dawes. Mukhang may kaunti siyang kakayahan. Pero hindi gaanong karami. Sinusuri din ako ng batang paring dawes. Naramdaman niya ang espiritual na enerhiya mula sa akin. Hindi ko inakala na ganito kabata ang kapatid na ito. Pero may espiritual na enerhiya na pala siya sa katawan. At mukhang malakas pa. Sa ilang sulyapan lang, nasukat na ng dalawang panig ang lakas ng isa't isa. Alam nilang magkatulad sila ng uri. Kusang bumati ang batang paring dawes. Ako si Mao Xiaofan, inanyayahan ni Ginoong Zhou para puksain ang masamang enerhiya. Ito si Master Su. Espesyal ko siyang inanyayahan para alisin ang masamang enerhiya sa apo ko. Nagsalita si Boss Zhu, dahil pareho nang nandito ang dalawang master. Kung gayon, magtulungan na lang tayo. Mas malakas kapag marami. Babayaran namin kayong dalawa. Pumasok silang lahat sa loob. Puno ng matataas na damo ang bakuran. May mga bakas ng taong labas-masok. Naramdaman din ni Mao Xiaofan ang masamang enerhiya. Maingat siyang nagmasid sa paligid. Bubuksan na sana ni Zhou Gui ang pinto ng pangunahing bahay. Biglang bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin na hindi alam kung saan galing ang tumangay sa kanila. May dalang buhangin at alikabok ang malakas na hangin. Kaya hindi nila may dilat ang kanilang mga mata. Hindi ako naapektuhan kahit kaunti. Diretso lang akong nakatitig sa bahay. Nakita ang isang itim na anino na sumugod palabas. Sumugod para dukutin ang puso ni Zhou Gui. Mabilis kumilos si Mao Xiaofan. Hinayla niya si Zhou Gui sa kanyang likuran. Hinugot ang kanyang espada na gawa sa peachwood at sinaksak ang itim na anino. Kasunod noon, isang nakakakilabot na sigaw ang narinig. Dahil sa sakit, walang tigil sa pag-atres ang itim na anino. Nang huminto sa paggalaw ang itim na anino, unti-unti ring tumigil ang masamang hangin. Nang makita ng malinaw ang itim na anino sa harapan, sabay-sabay na nasindak ang lahat. Sa sobrang takot, halos matambas si Zhou Gui. Leche, anong klaseng nilalang ito? Nang makita ni Mao Xiaofan ng malinaw ang itsura ng anino, hindi niya napigil ang magmura. Kasabay nito, takot na hinayla ni Zhou Guangyuan ng ilang matatanda para umatras. Tao ba ito o multo? Nakakita ng isang dambuhalang unggoy. May magkahalong pula at asul na marka sa mukha nito. May isang kumpol na kulay kahel na balbas sa baba. Umuusok ang sugatan nitong braso. Nagsimula akong magsalita, kumakain ito ng nabubulok na laman. Isang demonyo ng bundok na lumaki sa pagsipsip ng mga kaluluwa. Sobrang sama nito, napakabangis at marahas ng nilalang na ito. Sobrang bilis nito, mag-ingat ang lahat na huwag makalmat o makagat nito. Sobrang lason nito. Pagkarinig nyon, biglang nag-atrasan ang tatlong matanda palabas ng gate. Nakakapit sa hambo ng pinto habang sumisilip sa loob. Sa likod ng demonyo ng bundok, dahan-daang lumitaw ang isang matandang babaeng puti ang buhok ngunit mukhang bata. Ang enerhiyang yang sa katawan niya ay mas malakas pa kaysa sa demonyo. Ngayon ay nakatitig siya sa lahat gamit ang kanyang masasamang mata. Kaya naman hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Zhou Gui. Ito ba ang lola niya na hindi pa niya nakikilala? Kung iisipin ang edad niya, dapat ay 103 taong gulang na siya. Pero mas marami pa ang kulubot ko kaysa sa kanya. Mukha pa siyang mas bata kaysa sa akin. Ang pangalan ko ay Zhou Gui. Ang tatay ko ay si Zhu Dafeng. Hindi ko akalain na nag-iwan pa siya ng isang bubwit na tulad mo. Sayang, kung alam ko lang ang tungkol sa iyo. Hindi na sana ako naghanap ng iba. Kung alam ko lang ang tungkol sa iyo, hindi na sana ako naghanap ng iba. Tumawa ng masama ang matandang babae. Itinaas niya ang kamay at nagpasa ng itim na enerhiya sa Shanshao. Galat na sinipsip ng Shanshao ang itim na enerhiya. Ang sugat sa braso nito ay kitang-kitang mabilis na gumaling. Bumalik sa dati. Putep, gumaling na agad. Halos hindi mapansing nanginginig ang kamay ni Mao Xiaofan na may hawak na peachwood sword. Pabulong-bulong niyang sinabi, Maestro, napahamak ako ng dahil sa iyo ngayon. Sabi mo pa naman maliit na bagay lang ito. Malinaw na ikamamatay ko ito. Patay na. Mukhang dito na ang katapusan ng dawes na ito. Hindi nagpakita ng takot ang mukha ko. Lumapit at tumayo sa tabi ni Mao Xiaofan. Tumingin sa akin si Mao Xiaofan na nasa tabi niya. Napalunok siya. Naglakas loob siyang magsalita. Huwag kang matakot kaibigang Zhu. Kung magtutulungan tayo siguradong mapapatay natin ang hayop na yan. Naging kulay dugo ang mga mata ni Shan na magaling na ang mga sugat. Bigla itong tumalon. Napakabilis. Sumugod ito para sakmalin ang mukha ni Mao Xiaofan. Itinaas ni Mao Xiaofan ang kanyang espada para sa malag. Tumalsik ang peachwood sword mula sa kamay niya. Hinampes ni Shan ng kuko ang braso nito. Sa sandaling dumampi ito kay Mao Xiaofan. Sumirit ang gintong liwanag sa kanyang katawan at pinaso ang kuko ni Shan. At nangamoy ito na parang nasusunog. Sa tindi ng sakit ay biglang nagwala si Shan. Pinakita nito ang mga pangil at buong lakas na sinakmal si Mao Xiaofan.